Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, mga minamahal kong mga magulang ng mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Justification and Sanctification. How do they differ? Ayan. So, I now propose to consider the distinction between justification and sanctification. Saan po sila nag-agree at saan po sila nagkakaiba? Marami pong mga mananampalataya kahit medyo may katagalan na po sa kanilang pamumuhay bilang mga Kristiyano, yung iba nga po ay doon na lumaki sa simbahang kanilang kinagisnan. Marami po ang katwiran dito na ako nagising, dito na rin ako mamamatay. Sila po yung naniniwala na tama yung kanilang pananampalataya, tama yung kanilang relihiyon, tama yung kanilang mga pinaniniwalaan. Pero ang malaking question po, ano po ba ang inyong pinaniniwalaan? Ano po ba yung inyong sinasampalatayanan? Tinatawag po tayong mananampalataya pero napakalabo po ng mga bagay na ating pinaniniwalaan. Lalo na po sa usapin ng kaligtasan. Ang termino po na ating pag-aaralan ngayon ay isa sa pinaka-basic na mga terminology when it comes to salvation. Sa usapin ng kaligtasan, sino po ba ang nagliligtas? Paano po ba maliligtas? At ano pong nangyayari sa panahon ng kaligtasan at pagkatapos ng kaligtasan? Matatalakay po natin ang mga bagay na ito sa pagbibigay ng distinction sa dalawang terminology ito, ang justification at ang tinatawag na sanctification. This branch of our subject is one of great importance. Bagamat marami po ang hindi ito binibigyan ng pagpapahalaga. Marami pong mga mananampalataya na nasa loob ng simbahan ni walang ka-idea kung anong ibig sabihin ng justification. Kapag ang pastor ay nagsesermon, kay Tagalog yan, kay English yan, madalas nating naririnig yung justification. Ano po ba ibig sabihin ng justification sa Tagalog? Ang Tagalog po ng justification ay pinapawalang sala o pagbibigay katwiran. Yung justification ay pagpapawalang sala. Naririnig natin yan. Tayo po'y pinawalang sala, tayo po'y binigyan ng katwiran, binigyan tayo ng righteousness, at yan po'y lagi nating naririnig sa mga sermon. Yun namang sanctification, ito yung pagpapaging banal o pagpapabanal. Ang tanong, sino po ba yung nagpapabanal? Tayo po ba'y magagawa natin sa ating mga sariling maging banal? Ano po ba ang kailangan para mapawalang sala? At ano po ba ang ginagawa natin para tayo maging banal? Alam niyo po, maraming mga relihiyon, maging sa panahon natin ngayon, ang paniniwala ganito. Para ka ma-justify, para ka mapawalang sala, kailangan ikaw ay banal. Kaya nga ginagawa ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan, ang maging banal at maging kalugod-lugod sa Diyos. Lahat po ng religious ritual, lahat ng pagiging mabuting tao, pinipilit nating gawin para tayo'y mapawalang sala kasi ang paniniwala ng marami, magiging karapat dapat ka lang sa Diyos kung ikaw ay banal, kung ikaw ay walang kasalanan. Kaya madalas yung maririnig yan, pag may namamatay ang lagi natin naririnig, palagi ko pinatawad ng Diyos yan. Palagi ko yan ay pinawalang sala ng Diyos kasi mabait naman yan. Kasi iyan naman ikay namuhay ng hindi makasalanan. Hindi yan nangangalo niya, hindi yan drug lord, hindi yan lasinggero, hindi yan adik. Kasi yun yung pamantayan. Yun yung sukatan natin na tayo ay hindi makasalanan kasi ikinukumpara natin yung ating pamumuhay at ang ating kabanalan doon sa ubod ng sasamang mga tao na talaga namang kinukonsidera ng mundong itong mga ubod ng sasama. Mga rapist, mga drug lord, mga politikong corrupt at kung ano-ano pa, mamamatay tao. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang sabi ng Bible ang lahat ng tao ay makasalanan at wala namang matuwid, wala kahit isa. So paano po tayo ma-justify niyan? Kung tayo ay hindi banal.
Kaya mahalagang pag-aralan ito kasi napakarami nating misconception when it comes to salvation. At ang marami nga po, kaya yung iba talaga, hindi lumiliban sa pagsimbat kasi akala niya pag inabot siya ng kamatayan nang wala siya sa simbahan at hindi siya nagsimba nung linggong yon, wala na siyang kapatawaran ng kasalanan. Pag inabot ka sa panahon na ikaw ay wala sa presensya ng Diyos at ikay namatay, wala kang kaligtasan. Napakaraming distorted views when it comes to salvation. Kaya napakahalaga po ito. At mahalagang pagbulay-bulayan, pag-aralan, anong kaibahan ng justification at ng sanctification. Again, ulitin ko, ang Tagalog po ng justification, pagpapawalang sala o pagbibigay ng katuwiran. Yun namang sanctification, pagpapaging banal. Ibig sabihin, ginawang banal o pagpapabanal. Ayan. So, balikan po natin. Ano po bang ibig sabihin ng justification? Yung justification and sanctifications are two distinct things. Magkaiba yan. And we must always remember, yet there are points in which they are agreeing and points in which they are differing from each other. Justification and sanctification, two distinct things. Magkaiba. Pero meron silang pagkakaparehas at meron silang pagkakaiba. Ito po yung ating gagawin ngayong pong umaga. Ano ang ating pagkaunawa sa justification at saka sa sanctification? Simulan po natin. Let us try to find out what they are differ or what they are. Kumbaga, what they are the same. In what then are justification and sanctification alike? Una, saan sila nagkakaparehas? Sabi diyan, both sanctification and justification proceed originally from the free grace of God. Yung pagpapawalang sala at yung pagpapabanal, parehas yun, galing yon sa biyaya ng Diyos. It is of His gift alone that believers are justified or are sanctified at all. Tandaan po ninyo, parehas po yan, yung kaligtasan, yung pagpapawalang sala para maligtas, at yung pagpapabanal para ikaw ay mapawalang sala, parehong gawa ng Diyos yon. Kasi sa ating mga sarili, hindi tayo magiging banal. Amen? Kung sa sarili po natin, hindi tayo ma-justify. Amen? So tayo po'y napawalang sala at tayo po'y naging banal dahil lang sa Diyos. Amen? Kaya wala pong magagawa ang tao kahit anong pagsusumikap ng tao para siya ay patawarin ng Diyos, para siya ay mapawalang sala ng Diyos, hindi po mangyayari yun. Kaya nga po dito ating iintindihin na meron pong salvation na biyaya. Meron pong free gift at yung salvation na yon ay biyaya ng Diyos. Ang proseso nun ay dahil po sa pagpapawalang sala ng Diyos. Romans 3:23 and 24. Sabi ng Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sino ang hindi makasalanan? Ang sabi ng 3:10 ng Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kung lahat ay makasalanan at walang matuwid, at ang sabi ng Bible, everyone falls short of the glory of God, paano tayo maliligtas? Ang sabi ng Bible sa verse 24, and all are justified freely by His grace. All are justified freely by His grace. So lahat ay napawalang sala. Lahat ay nabigyan ng katwiran. Paano? Sa pamamagitan ng free grace ng Diyos. Tanging sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Through the redemption that came by Christ Jesus. Redemption came from the work of the Lord Jesus Christ. At yung po mga kapatid, ang naging dahilan upang yung galit ng Diyos sa mga makasalanan ay kanyang i-withdraw at
ibigay ito, mga kapatid, ibigay ang biyaya sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan. Yun po yung tinatawag na pagpapawalang sala. God will no longer see us as a sinner, but He will look at us as justified. Walang kasalanan. Sa pamamagitan po yon ng ginawa ng kanyang anak. Ayan. So yun po yun. Ano po? Hebrews 10:10-14. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Ito naman yung sanctification. Dahil sa ginawa po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang righteousness, tayo po ay pinatawad. Tayo po ay justified. Ginawa po tayong matuwid sa harapan ng Diyos. At dahil din po sa kanyang redemptive work, sa kanyang kamatayan sa krus, ginawa rin niya po tayong holy. Ano po? Yun po yung sanctification. Kaya sa dalawang verses na yan, makikita po natin yung justifying work of Jesus at yung sanctifying work of Jesus. Parehong galing yun sa Diyos. Both proceed originally from the free grace of God. Ang justification at ang sanctification, gawa yun ng Diyos. Kaya sa ating mga sarili, lagi natin sinasabi, walang taong maliligtas sa pamamagitan ng kanyang sarili. Hindi ko po sinasabing giving emphasis on the work, but on our person and nature itself. We cannot do anything to save ourselves. Amen? Bakit? Kasi both our justification and sanctification, gawa yun ng Diyos. Monergistic work of God. Mahirap ba itong intindihin? Napakalungkot na isipin na may mga taong nagtuturo, may mga leader ng relihiyon na nagtuturo na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpapasya. No. Our justification and our sanctification rooted originally from the free grace of God. It is of His gift alone that believers are justified or sanctified at all. Amen? For by one sacrifice, He has made perfect forever. Take note, verse 14 ng Hebrews 10. Kaya kung gusto niyo pong malaman po yung work of Christ in His redemptive work, pag-aralan niyo Hebreo Napakalinaw po dyan. For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Amen? Ayan. So, yan po ang unang-unang premise para po makita natin ang distinction between justification and sanctification. Ang pagkakapareho nila, galing sila sa biyaya ng Diyos. Walang partisipasyon ng tao dyan, mga kapatid. Lahat yan ay galing sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, both are part of the great work of salvation which Christ in the eternal covenant has undertaken on behalf of His people. So ito po, mga kapatid, yung justification and sanctification ay nag-ugat sa eternal covenant ng Diyos sa kanyang mga pinili. Hindi po yan para sa lahat ng tao. Iyan po, mga kapatid, yung justification at sanctification ay pagkilos ng Diyos sa kanyang mga pinili para sa kaligtasan. Dahil kung free grace yan ng Diyos, take note of this, mga kapatid, kung iyan ay free grace ng Diyos, yung free grace ng Diyos na yon, hindi po yun ibinigay para sa lahat. Ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay, hindi para sa lahat. Lagi na po natin itong pinag-aaralan. Yung tinatawag na limited atonement. Christ died for His bride, the church. Christ died for His sheep, not the goat. Christ
Christ died for His people, not all people. Hindi po siya namatay sa lahat, kasi kung namatay siya sa lahat, at yung kanyang kamatayan, yung tinatawag na redemptive work, yung work of redemption ay para sa lahat, di dapat lahat ng tao justified na. Kung ang lahat ng tao ay justified na, di lahat ng tao pupunta na sa langit. At kung lahat ng tao ay justified na, ang kasunod nun ay yung sanctification, pinapaging banal na, lahat ng tao, banal na, hindi na po maghahari ang kasamaan sa mundo. Kaso hindi ganun ang ating nakikita Ang mundo, ang sabi, pasama pa ng pasama Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, bantayan mo sa huling mga araw, ang tao ay talagang lalo pang sasama. Ibig po sabihin, the redemptive work was not for all. Ang luwang ng daan patungo sa kapahamakan. Ang dami po nang pupunta doon. At konti lang makipot ang daan patungo sa kaligtasan, konti lang ang makasusumpong. So both justification and sanctification are part of that great work of salvation which Christ in the eternal covenant has undertaken on behalf of whom? Of His people. Christ is the fountain of life from which pardon and holiness both flow. The root of justification and sanctification is Christ. Amen? Ngayon, kung gusto niyo pong alamin yung subject at pag-aaral tungkol doon sa limited atonement, meron na po tayo niyan sa Tinig ng Pag-asa YouTube account. Panoorin niyo po para hindi tayo nalilito. Ang kaligtasan hindi po para sa lahat. Mga kapatid, ang kaligtasan ay limited. The power of Christ to save is unlimited. But the scope of that power to save is limited. It is limited only for those whom God elected to be saved. Yan. So, kung gusto niyo pa ho ng mga pag-aaral dyan, pwede niyo po akong tawagan. Pero, kompleto na po yan dyan sa ating pong Tinig ng Pag-asa YouTube account. Hanapin na lang po ninyo. Sabi po ng 1 Corinthians 6:9-11. Sabi dyan, or do you not know that wrongdoings will not inherit the kingdom of God? Ayan, ang mga kamalian, ang mga kasalanan, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong madaya. Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. Sabi po ni Pablo to sa mga taga-Korinto. Pero ang lulupit po ng mga kasalanan binabanggit dyan ni Apostol Pablo. Pero ang totoo, yan po ay paglalarawan sa lahat ng tao ng makasalanang mundo. At ang sabi po ni Apostol Pablo, kayong mga taga-Korinto, ganyan kayo dati. Pero anong sabi? But you were washed, past tense, hinugasan na kayo. You were sanctified, and you were justified. So wag niyong ipagkamali mga kapatid yung sequence of event. Pero ang point ko diyan, yung mga taong napawalang sala ay mga tao rin na gagawing banal. Amen? Hindi ho po pwede na ikaw ay pinawalang sala and yet mamumuhay ka pa rin sa kasalanan. Hindi na ganun. Kasi ang sabi ni Pablo, dati ganyan kayo and that is what some of you were. Dati ganyan kayo nung wala kayo sa Panginoon, nung hindi pa kayo tinatawag, nung hindi pa kayo nare-regenerate, nung hindi pa nababago ang inyong mga puso, nung hindi pa kayo napapawalang sala, katulad kayo nila. Sino yon? Yung hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yun yung mga idolaters, immorals, adulterers, makasalanan, ibig sabihin nun. Pero iba na kayo, ang sabi ni Paul.
you were washed, you were sanctified, you were justified. Saan? In the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Maganda yan, ano po? Kaya kung titingnan natin, ang salvation talaga ay work of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayan. So, both are part of the great work of salvation na binabanggit po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. So, ayan po una, anong sabi? Both are originally from the free grace of God. Justification, sanctification, biyaya ng Diyos. Pangalawa, both are part of the great work of salvation which Christ, in the eternal covenant has undertaken on behalf of His people. And third, letter C, both are to be found in the same person. Ulitin ko, justification and sanctification matatagpuan lang sa isang tao. Those who are justified are always sanctified. And those who are sanctified are always justified. God has joined them together and they cannot be put as under. Parang kasal yan. Yung pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Yung pinawalang sala ng Diyos ay pinapaging banal ng Diyos, hindi pwedeng maghiwalay yan. Hindi pwede na ikay pinawalang sala, kalaunan, pinapaging banal ka, tapos yung kabanalan na yon mawawala at maghihiwalay. Hindi pwede, wala kang salvation on. Kaya hindi nawawala yung salvation. Magkasama yan sa salvation. And it cannot be put as under. Both are found in the same persons. Kung ikay pinawalang sala, ikaw ay pinapaging banal. Period. And that is for eternity. Those who are justified are always sanctified. And those who are sanctified are always justified. Amen? Wag po kayong malilito. Pero yan po ang totoo. Pag ikay Kristiyano, Kristiyano. Pag pinawalang sala ka na ng krus ni Kristo, ng redemptive work ni Christ, ikaw ay pinapaging banal. Ngayon ang tanong, matuwid na ba tayo sa harapan ng Diyos? Diyan, pag tinanong, napakaraming nag-aalilangan. Kasi ang iisipin, nakapagsinungaling ako kanina eh. Hindi, nagkasala ako kanina eh. Hindi ka na naman matuwid nun. Eh, ang sabi ng Biblia, yung matuwid, pinapaging banal, mananatiling banal. At yung pinawalang sala, mananatiling pinawalang sala. Mamaya po, mas maiintindihan natin yan mga kapatid. Letter D. Both begin at the same time. The moment a person begins to be a justified person, he also begins to be a sanctified person. Maaaring hindi niya ito maramdaman, but it is a fact. Amen? Kapag ikaw, nagsisimula po yung order of salvation sa regeneration hindi po ba? Nagsisimula po yung sa regeneration. Kaya, imposible po yung faith precedes regeneration. Tanggalin nyo na sa kukotin nyo yon. Huwag nyong paniwalaan kahit yung pinakamataas na leader ng relihiyon mo kapag yun ang mauuna. Sablay na sablay po yun sa inyong order ng salvation. Mauuna po ang redemptive work mauuna po ang regenerating work ng Holy Spirit. Yung patay na espiritu ng tao, kailangan munang buhayin nyo ng Diyos para ang taong ito ay manampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kasi sa ating mga sarili, hindi natin magagawa yon. Hindi natin makikita ang Diyos. Hindi natin makikita ang ginawa ni Jesus. We will not to get to know Christ in our sinful state. Patay nga eh. Huwag nating pilitin na yung patay sa espiritu ay may kakayahang humanap ng mga bagay na espiritu o bagay na espiritual. Hindi mangyayari yun. Kaya yung regenerating work na yun ng Diyos na siya ang may gawa, that
that is where everything as far as salvation will start. At kapag tayo po mga kapatid ay nabuhay na sa pamamagitan ng Holy Spirit through His regenerating work, ano mangyayari? Di yung sinasabing born again ka na, at dahil ikay born again na mako-convert na yung taong yun. At yung conversion, you will get to know Christ. And when you get to know Christ, you will be justified. And on that moment of justification, you will also be sanctified. Sabay yun. It will begin at the same time. The moment a person begins to be justified, he also begins to be sanctified. Maramdaman mo man o hindi. Kaya sa Biblia po, maraming mga kwento, pagkatapos po na matagpuan si Jesus Christ at sila po'y napawalang sala, ano po nangyari? Makikita niyo yung pagbabagong buhay Kay Zaccheo, kay Pablo, lahat po nung nasa Biblia, kay Levi. Si Zaccheo, binenta yung kanyang mga ari-arian, binalik niya yung mga nanakaw niya. Si Pablo, from persecutor, mamamatay Kristiyano, naging tagapagtanggol ng Ebanghelyo. Merong pagbabagong naganap, kahit nga una, hindi mo pa naramdaman Dahil magkapatid at mag-asawa po yung justification at sanctification, hindi pwede ang pag-iwalayin. Yung taong pinawalang sala, otomatiko, magiging banal. Right there and then. Kasi yung kabanalan, Diyos ang gumawa nun. Amen? Yung righteousness, yung holiness, it is the work of Christ. How? Kasi tayo makasalanan Hindi nga tayo titingnan ng Diyos Pero sa kamatayan ng ating Panginoon, ibinihi sa atin yung kanyang katuwiran. Ibinihi sa atin yung kanyang kabanalan. At doon sa oras na yon, nung pinatawad tayo na tayo ginawang matuwid sa harapan ng Diyos, ginawa rin tayong banal. Kasi ang nakikita na sa atin, hindi na yung dating Ruel, hindi na yung dating pagkatao. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kung si Kristo na yung nakabihi sa akin at nabubuhay sa akin, pag tiningnan ako ng Diyos, righteousness of Christ will be seen in me. Amen? That is the fact. Ngayon, punta tayo sa letter E. Both are alike necessary to salvation. Tandaan po ninyo, walang maliligtas kung hindi pinawalang sala, walang maliligtas kung hindi pinapaging banal. No one ever reached heaven without a renewed heart, as well as forgiveness, without the Spirit's grace as well as the blood of Christ, without a fitness for eternal glory, as well as a title. The one is just as necessary as the other. Amen? Tingnan po ninyo ang Romans chapter 5, verse 9 to 11. Ano pang sabi niyan? Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Amen? Mahalaga po mga kapatid, ang justification at ang sanctification. Pag hindi po yan ibinigay ng Diyos, ang tao ay walang kaligtasan. Amen? Ano po ang sabi ng Romans 3:28? For we maintain that a person is justified by what? Ano po? By faith apart from the works of the law.
Sabi ni Pablo, we maintain, naninindigan pa rin kami na ang tao'y napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya apart from the works of the law. Ibig sabihin, yung works of the law, yun yung pagpapabanal. Hindi ka po, mga kapatid, na justified dahil nagpabanal ka muna. Hindi. Kaya ka na-justified at napawalang sala dahil sa pananampalataya mo. Saan? Sa redemptive work na ginawa ni Kristo. Ano po? Dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang ginawang redemptive work na pinanampalataya na mo, dun ka napawalang sala. Hindi ka napawalang sala dahil sa pagsunod sa mga kautusan at sa pagiging banal sa sarili mo. Dahil alam ni Pablo, walang makagagawa nun. Ang nakagawa lang nun, mga kapatid, isa lang. Walang iba kundi si Jesus. Dahil si Jesus, siya lang yung matuwid na nakasunod sa kautusan, kaya nga siya lang ang karapat-dapat na maging Kristo na tagapagligtas, at ang kanyang kamatayan, dahil siya'y matuwid, ibinihis niya yung kanyang katuwiran sa ating makasalanan, at dahil doon, dahil tayo'y nanampalataya sa kanyang ginawa, tayo ay napawalang sala. Binigyan na tayo ng katuwiran. At dahil tayo napawalang sala, yung kanyang kabanalan, ibinihis din sa atin, pinatawad tayo, pinawalang sala, pinapaging banal din tayo at the same time. Paulit-ulit lang. Makulit. Ano po? Pero ano pa sabi Galatians chapter 2 verse 16? Know that a person is not justified by the works of the law. Paulit-ulit din si Pablo kasi. Sabi ni Pablo, hindi kayo napawalang sala, mga taga-Galasya, dahil kayo ay mga banal. Walang taong mapapawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Walang taong mapapawalang sala dahil sa pagsunod sa mga batas at pagiging mabait. No? Kaya tayo napawalang sala dahil saan? But by faith in Jesus Christ. Paulit-ulit lang po ako. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Kaya kung hindi rin lang sa ating Panginoong Jesus, wala pong kaligtasan. Kaya minsan tinanong si Joel Austin meron bang kaligtasan maliban sa Christian religion? Alam niyo po ang sagot ni Joel Austin? Hindi ako pwedeng humatol. Mga kapatid, masama naman talagang humatol. Pero hindi mo dapat humatol. Ang kailangan mo lang basahin ang Biblia. At kung ikaw'y pastor na marunong sa Biblia at alam mo sinasabi ng kasulatan, sinasabi ng Biblia, walang mapapawalang sala. Walang mabibigyan ng katuwiran kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kahit na pinakamabait na taong kilala nyo sa mundo, kung hindi nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi po siya papasok sa kaharian ng langit. Linaw naman yan. Because by the works of the law, no one will be justified. Amen? Magandang pag-usapan kasi siguro nalilito na kayo. Pastor, nalilito kami dyan sa sanctification nagkakasala pa rin naman tayo kahit Christian tayo Sabi mo kanina, hindi mapaghihiwalay yun pag ako ba nagkasala, justified pa rin ba ako? Pag ako ba ay nakagawa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos, justified pa rin ako? Linaw na po ng premise na ginawa natin kanina. Ano po? Sabi natin, hindi pwedeng paghiwalayin yon. Ito po ang definition ng sanctification. Sanctification may dalawang klase po yan. Two types. Ano po?
At ito po yung magandang maintindihan. Ang mga mananampalataya, pag pinag-usapan po natin yung pagpapaging banal, may dalawang klase yan. Una, yung tinatawag na positional sanctification at yung tinatawag na progressive sanctification. Pareho nating nararanasan yan. Ano po? Yung isa naranasan, final, period, at yung isa nagpapatuloy na mararanasan. Ano po yan? So atin pong i-define isa-isa. Ano yung tinatawag na positional sanctification? Yung positional sanctification, God establishes our holiness before Him through the sacrifice of Jesus Christ. Jesus died once and for all that we might be sanctified from sin. Yung kamatayan ng Panginoong Hesus, dahil tayo po'y na-justified sa pamamagitan ng pananampalataya ron, once and for all, tayo po'y sanctified, period. Amen. Positional sanctification is a completed work of God's grace that is accepted by faith when we receive Jesus as our Savior. By faith. Jesus takes our sin upon Himself and gives us His righteousness. Paulit-ulit niyo po yung naririnig dito, mga kapatid, na dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ibinigay niya sa atin ang kanyang katuwiran, at dahil po doon, na-justified tayo. At dahil tayo justified na, matuwid na tayo sa harapan ng Diyos, lahat ng kasalanan natin from the past, nilinis yun ng Diyos, at doong oras na yon, because of the work of Christ, tayo po'y matuwid na sa harapan ng Diyos. Amen? Pag tinignan ba tayo ng Diyos, tayo makasalanan pa? Hindi na. Kasi hindi na yun ang makikita sa atin. Ang makikita na sa atin, hindi na yung kasalanan ng nakalipas, kung hindi yung ginawa ng kanyang anak. Ang makikita na yung righteousness ni Christ sa bawat isa sa atin. I'm talking to the Christians. So because of Christ's righteousness, we are acceptable and blameless before the Lord. Amen? Kaya dahil doon, tayo po'y na-sanctified, we are set apart as holy. Tayo banal na. At magagamit na tayo for the service of the Lord. Katulad ni Aaron, and the priesthood were anointed by oil and consecrated for the service of God in the tabernacle, followers of Jesus are anointed by the blood of Christ and are being set apart to serve God in the world. Yun yung tinatawag na positional sanctification. Ano ang verse? Hebrews 9:13-14. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled person with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Kaya nung tayo po ay napawalang sala, tayo po'y banal na. That is the positional sanctification. Hindi mawawala yan. You will always be sanctified. Period na nga eh. Past tense na nga eh. Sanctified na nga eh. Amen? No? Ngayon, ano naman yung progressive sanctification? Yan. Para maintindihan natin. The progressive sanctification is the process of growing in godliness. So as we become more like Christ, expressing His character as our own. Tandaan po ninyo mga kapatid, the ultimate goal of every believer, yung mga na-justified, na na-sanctified, kung hindi ka pa naman mamamatay, di ba? Kung hindi ka pa mamamatay, kasi yung pong nando sa krus ng Kalbaryo, justified po ba yon? Yung sinabi ni Jesus na, today you shall be with me in paradise, justified po ba yon? No? Can you say yes to that?
kung hindi po siya justified, paano siya makakapasok sa kaharian ng langit? Sabi ng Diyos, hindi tayo makakapasok doon sa ating sariling katwiran, di po ba? So, ibig sabihin, doon sa oras na yon, nung mamamatay na si Jesus, when He shouted the word, "It is finished," that is the culmination that this man was justified. At siya po ay dahil justified, siya po ay sanctified. Namatay na po siya pagkatapos nun Kaya yung progressive sanctification, wala na po yun. Kasi noon din, siya kinuha na sinama na sa paraiso. Tayo, hindi pa naman tayo mamamatay. Ibig ba sabihin, pag nandito na tayo sa mundong ito, anong ultimate goal natin? Ang ultimate goal natin, Christ-likeness. Uulitin ko po, Christ-likeness. Yung maging kawangis ng ating Panginoon. Progressive sanctification is the process of growing in godliness as we become more like Christ, expressing His character as our own. Ang tanong, madali ba yon? Hindi madali yun Bakit? Kasi sa atin, mayroong pong old nature. The old nature, yun ang humahatak sa atin. Yun yung sinasabi ni Jesus, yes, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya si Jesus, He breaks the power of sin in us once and for all. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. We are no longer in bondage to sin. We are no longer under sin's dominion. God fills us with the Holy Spirit who empowers us to do what is right and to do what is pleasing in God's sight. And as we learn to submit to the power of the Holy Spirit and resist the sinful desires of our flesh, we grow in godliness. So, progressive sanctification requires our ongoing cooperation with God. Kaya, when it comes to positional sanctification, banal na tayo sa paningin ng Diyos. Pero mga kapatid, hanggat buhay tayo, the ultimate goal is to be like Christ. At hindi rin natin kaya yung mag-isa. Amen? Hindi natin yung kayang mag-isa. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu. At yung pong Holy Spirit, kapag nakagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, ano po nangyayari? Hindi po konsensya yon. Holy Spirit yon. At ang matindi po yung conviction ng Holy Spirit. Ba't mo ginawa yun? Kristiyano ka Ba't mo ginawa yun? Anak ka ng Diyos Hindi mo dapat ginawa yon. Holy Spirit yon. Kaya yung progressive sanctification, progress nga, progressive. It requires ongoing cooperation with God. Synergism yun. Synergism. We need to cooperate with the Holy Spirit to grow in godliness. Kaya nga sabi na Ezekiel 36:26-27, "And I will give you a new heart, and the new spirit I will put within you, and I will remove the stony heart of stone," or remove the heart of stone from your flesh, "and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules." Kaya natin nagagawa dahil nandun na yung Spirit sa atin. Kaya tayo nag-iingat sa pagsunod sa mga rules dahil meron na tayong bagong puso. Romans chapter 6 verse 6, "We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin." Ang ganda rin po na sinasabi ng Westminster Shorter Catechism, question number 35. Alam niyo, aralin niyo po yung Westminster Shorter Catechism. Yung mga tanong niyo, nandyan ang sagot Kung may mga tanong po kayo tungkol sa pananampalataya, nandyan. Ngayon, ang tanong, anong sinasabi ng sanctification? What is sanctification? Question number 35, sabi,
Sanctification is the work of God's free grace, whereby we are renewed in the whole man after the image of God. So that is the goal. So, sanctification daw is the work of God's free grace. Natalakay na natin kanina. Whereby we are renewed. So, binago na tayo. Renewed na nga eh. No? In the whole man. At ang goal, the image of God. And are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. Hindi po kayo maliligaw kapag inaaral niyo po yung mga confessions of faith, no, yung mga katikisim na yan. Hindi po kayo maliligaw kasi alam niyo po kung ano yung inyong pinananampalatayanan. No, such are the points on which justifications and sanctifications agree. Yan po sila nag-agree. Nakuha niyo po? So, ngayon po, punta naman tayo sa nagkakaiba yung sanctification at saka, yung justification at saka sanctification. Kanina, pareho sila kasi pareho silang galing kay Christ, etc., etc. Ngayon, saan naman nagkakaiba ang justification at sanctification? Huwag niyo pong paghahaluin yan. Magkaiba yan. Let us now reverse the picture and see wherein they differ. 1. A. Justification is the reckoning and counting man to be righteous for the sake of another. Yan po yung justification. Po, ang justification ay ang pagbilang sa isang tao na matuwid sa pamamagitan ng ginawa ng iba. Parang ano yung courtroom, no po? Na merong tutubos sa kasalanan ng taong nakaupo at aakuin na siya ang makasalanan. At ito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, even Jesus Christ the Lord. So tayo po ang dapat parusahan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi tayo subalit, anong tawag to? Romans 6:33. Subalit ang 23, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Justification is the reckoning and counting a man to be righteous for the sake of another. Yun po yung justification. Yung sanctification naman is the actual making a man inwardly righteous. Ayan, so ulitin ko po. Yung pagpapaging banal naman ay yung aktual na paggawa sa isang taong dating makasalanan na matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ang sanctification. Ayan. So, tandaan po natin, inwardly, kasi wala pa tong ginagawa. Once na ikay nanampalataya kay Jesus, napatawad ka, justified. Kahit wala ka pang ginagawa, right there and then, ginawa ka ng matuwid, inwardly. Kasi, nagkaroon na ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Pinalaya ka na sa kasalanan, wala ka ng kasalanan. Matuwid ka na. Ngayon, yan ang kaibahan ng dalawa. Ano po? Ginawa kang matuwid, hindi dahil sa kung ano pa mang kadahilanan, kundi dahil sa ginawa ni Jesus, at ginawa kang righteous, ang tawag doon, holy, sanctified, dahil din sa gawa ng ating Panginoon. Letter B. The righteousness we have by justification is not our own. Yun pong justification, yung katuwiran na natamo natin dahil tayo pinawalang sala, ay hindi atin. But the everlasting perfect righteousness of our great mediator Christ. It was imputed to us and made our own by faith. Kung paulit-ulit lang po tayo, yun naman pong katuwiran, yung righteousness, ay hindi atin, ito po'y ibinigay lang sa atin. At tayo po'y napawalang sala dahil doon sa righteousness na yon na ibinigay sa atin. Ngayon, the righteousness na meron tayo, kaya tayo naging banal, naging sanctified, is our own righteousness. Imparted, inherent, and wrought in us by the Holy Spirit. Atin na yun.
Tandaan po ninyo, the righteousness we have by sanctification is our own righteousness imparted, inherent, and wrought in us by the Holy Spirit, but mingled with much infirmity and imperfection. Amen? Ayan. So, sana malinaw po sa inyo yan. Ano po? Letter C. In justification, our own works have no place at all. And simple faith in Christ is the one thing needful. Sa justification, yung ating mga gawa, walang lugar. Pananampalataya lang sa Panginoong Hesus ang kailangan. In sanctification, our own works are of vast importance. And God bids us fight and watch and pray and strive and take pains and labor. Sa atin pong pagpapawalang sala, sa pagiging matuwid natin, wala tayong kinalaman doon. Pero sa ating sanctification, mahalaga yon. And I'm talking progressive sanctification, not the positional, kasi Diyos na nga gumawa nun eh. Pero pagdating doon sa progressive sanctification, mahalaga ang ating partisipasyon. Hinahamon tayo ng Biblia na patuloy na manalangin, magsumikap, and take the pains and labors of holiness. Po? Hindi po madaling mamuhay sa mundong ito na kung saan napakaraming mga kaaway ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan natin lagi talaga ng tulong ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit na ito, dahil po sa kanyang pagsama sa atin, kalaunan, mamumunga po ito. Po ba? Habang tayo ay nagiging banal, nagpapatuloy sa kabanalan sa tulong ng Holy Spirit, namumunga yung Holy Spirit. At ano bunga nun? Nakikita na po ito sa panlabas. Justification is finished and complete work, and the man is perfectly justified the moment he believes. Samantalang yung sanctification is an imperfect work. Comparatively, and will never be perfected until we reach heaven. Again, may dalawang klase nga po itong sanctification. Yung positional, perfect work na yun ng Panginoon. Hindi na po yun mahihiwalay sa isang tunay na Kristiyano. Pero yun pong progressive sanctification hanggang kamatayan. Magpapatuloy po tayo doon. Hanggang sa ikalawang pagparito, hanggang sa kunin tayo ng Panginoon, wala pong perfectong nilalang. Perfection will only be happened when Christ return. Yun yung tinatawag na glorification. Kung napanood niyo po yung mensahe ni Kuya Jemer nung isang araw, no, Jemer Hunyo sa Tinig ng Pag-asa, binanggit niya po yun. Part yan ng ating order of salvation. Yung dulo po yung glorification. Yun po yung perfection. Ayan. So, justification admits of no growth or increase. Ibig sabihin, wala nang kailangan lumago pa sa justification. Hindi na kailangang mas pinapaging banal. Wala nang mas pinawalang sala. Wala pong taong mas pinawalang sala at ito'y konti lang pinawalang sala. Pare-parehas po yan. At once na ikay na-justified, napawalang sala, wala na pong susunod na growth doon. Period na yun. A man is as much justified the hour he first comes to Christ, by faith as he will to all eternity, justified and will always be justified. While sanctification is imminently a progressive work and admits of continual growth. Ang progressive sanctification, kailangan ng continual growth and enlargement so long as man lives. Magpapatuloy po tayo dyan. Hindi po tayo titigil. At yan po ay progressive. Justification has special reference to our persons, our standing in God's sight, and our deliverance from guilt. While sanctification has special reference to our natures and the moral renewal of our hearts.
Tandaan po ninyo, yun pong justification, ang reference point nun, yung ating pagkatao, o yung ating pagkatao, yung ating standing. Dati kaaway tayo ng Diyos, ngayon po, ginawa na tayong kaibigan ng Diyos. Yun namang sanctification, may reference yun sa nature natin. Dati tayo alipin, ngayon tayo ay malaya. And I'm talking about sin. Amen? Ayan. So, letter G, justification gives us our title to heaven and boldness to enter in. Sanctification gives us our fitness to heaven or for heaven and prepares us to enter and to enjoy it when we dwell there. Malinaw naman niya. Yung justification po, title yan para makapasok sa karyan ng langit. Yung sanctification naman, paghahanda para ka maging fit sa langit. Habang nandito, di ba, lagi nating narinig yan. Paano ka magiging handa sa langit kung dito sa lupa hindi ka handa? Di po ba? Kung sa langit ang gagawin mo, kantahan na lang ng kantahan o pagpupuri na lang sa Diyos, pagsamba. Kung dito di ka nga marunong sumamba, di ka marunong magpuri, paano ka magiging handa doon? Sanctification yon. Ayan. Ano pa? Letter H, justification is the act of God about us and is not easily discerned by others. Well, sanctification is the work of God within us and cannot be hidden in its outward manifestation from the eyes of men. Yan ang kaibahan yan. Yung justification, pagkilos yun ng Diyos, maaaring hindi alam ng tao na justified ka na. Pero yung sanctification, hindi maitatago, lahat makaalam kung ikay justified o hindi. And people will see the changes. People will see the fruit. People will know that you are saved. Amen? Na po? So, I commend this distinction to the attention of our viewers today. Gusto ko po na hamunin kayo na pagbulay-bulayin nyo ang kaibahan at ang pagkakaparehos ng dalawang bagay na ito. Mahalaga po ito kasi minsan na pagpapalit o kaya hindi talaga naiintindihan. The nature and visible mark of sanctification have been brought before us. Kapag ikaw ay pinawalang sala, ikaw ay pinapaging banal din. At kung ikaw ay pinapaging banal, magpapatuloy ka sa kabanalan. Yan po ang kaibahan at pagkakaparehas ng justification at ng sanctification. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Araw naman po ng Biyernes. Happy weekend po sa inyong lahat. Long weekend ang Canada. Wala pong pasok sa Monday. Enjoy nyo po ang weekend. At magkita-kita po tayo sa pagsamba sa Sunday. At patuloy po tayong mamuhay ng may kabanalan bilang patunay na tayo'y pinawalang sala. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone.